araw sa mga kamanibela. Susubukan natin mag-drive ng manual. So make sure na bago kayo mag-start, naka-neutral siya. In-start ko na siya kanina. Okay, so ngayon naka-on ang makina. Ayan. Okay, and then let's start to drive. So naka-neutral kapag gusto natin start to move from stop. Okay, okay, so nakita nyo naman, clutch muna tayo, then shift sa first gear. Alright, then titimplahin natin siya, dandahan natin itaas yung kaliwang paa sa clutch, and then apak sa accelerator. So once na tumatakbo na tayo ganyan, pwede natin tanggalin yung clutch. Okay, so kakaliwa ako dito, diba? Ayan, so mapapansin nyo naman dito sa paa ko, change ako ng gear to second gear, clutch, and then bitaw. Then kailangan ko mag preno and then clutch para hindi mamatay yung makina. And then since nag-stop ako, nag-first gear na lang uli ako. Okay, tingin tayo sa kaliwa. Okay, walang problema. Okay. And shift to second gear. Yung view natin sa baba. So accelerate lang ako, daan-daan lang. Then brake pag nasa intersection. Saka daan-daan din ang tanggal. Clutch second gear. So ilagay nyo lang yung paa nyo sa rest foot yan yung pag wala namang ginagawa. Ngayon tataas ko siya. Madali lang naman patakbuhin yan. Okay. So naka third gear ako ngayon. Malapit ako sa intersection. So kailangan ko mag-brake ng konti tapos clutch. So remember, kapag malapit kayo sa intersection, brake ng dahan-dahan. Mauna yung brake ng dahan-dahan, and then saka rest ng clutch para hindi mamatay yung makina. Naka first gear ako ngayon para dahan-dahan lang yung takbo, medyo matraffic sa harapan. Okay, so mapapansin nyo, tinatanggal ko yung clutch kapag tumatakbo na siya. Maririnig nyo na kailangan nyo magtaas na gear. Depende sa speed nyo, kung mabilis na tapos biglang maririnig nyo na yung makina, yung revolution per minute yung tumataas na yung revolution gauge yung tawag. So pag tumataas na, ibig sabihin gaya nito. So makakita nyo, yung revolution per minute ko ay 2.5 or 2,500 multiplied by 1,000 yan. So kapag mataas na, magti-3, mapapansin nyo yan, kailangan nyo i-change yung gear higher. Mapapansin natin yung RPM bumababa kapag tinaas nyo yung gear, depende sa speed nyo, yan. May intersection, so mag-minor lang tayo, or ang tawag nun minor, or brake ng dahan-dahan, and then accelerate ulit kapag nakalampas na kayo sa intersection. Right? Okay, so ulit dito na tayo. Mapapansin natin yan yung RPM nyo, RPM ko. Okay, so nagpe-preno ako kasi curve, and then accelerate ulit. Ayan. So
tayo ng speed. Mag-reduce kayo ng speed sa mga curve. Alright, na daan. So straight, okay lang. Pero kapag nakita natin na medyo pababa yung road, kaya nito, pababa, preno na lang yung inaapakan natin dyan. Dahan-dahan. Yan. Kita nyo naman. Preno. Then, accelerate ulit. Yan. So, reduce ulit kasi curve. Then, accelerate. Ayan. So, another curve. Circumferential road. So, brake, tapos accelerate kapag pantay na. Ngayon, maririnig natin, no? Ayan, no? Ibig sabihin, yung speed natin, hindi na bagay sa, sa gear natin. Hindi na bagay. So, nakikita nyo naman, pag nag-below 30 na ako, ayan, nakikita mo, 40, yan ang tunog, ano? Kasi naka 4th gear ako. So, i-reduce ko yung gear ko into 3rd gear. So, okay na uli siya. Ngayon, pag pumalo na ng 40 to 45 to 50, yan. Yan, yung RPM tumataas. Nakita nyo, 3 or 3,000. Change to higher gear. 4th gear. Yan, naka 4th gear na ako. So, yung RPM, bababa. Magre-reduce ulit ako ng speed kasi pa-curve na naman ito. Reduce ako ng speed. Pag nag-reduce tayo ng speed, mapapansin natin yung kilometer per hour natin dito ay naging 30. So, i-reduce ko naman ngayon from 4th, gagawin kong 3rd gear. Okay. Tapos, biglang nag-traffic ng konti. So, sa 2nd gear ko siya. Ayan, sa 2nd gear nyo. Kasi, yung speed nyo biglang bumaba. Tapos, kailangan naka-signal kayo in advance. And that's it. Sana po ay may natutunan tayo ngayong araw na ito at more practice para maging kabisado nyo ang manual driving ng car. Thank you.